Magandang umaga, mga igan, kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema na payagang kumandidato sa pagkapangulo si Senadora Grace Poe. At iba pang issue, makapanayan po natin sa telepono si Comelec Chairman Andres Bautista. Good morning po, Chairman Bautista. Ay, magandang umaga naman, Igan, at magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood. Dalawa ito, pero unahin ko lang muna doon sa kaso ni Grace Poe. May 15 days yan eh. Aapila po ba kayo, Chairman? Pag-uusapan pa po namin, nagpatawag po ako ng special and bank bukas. So pag-uusapan namin po kung kami po ay maghahain ng motion for reconsideration dyan sa kaso po ni Senator Poe. Although, again nga, kahapon medyo napag-usapan na namin, no? Ang pagkakaiba talaga nitong kasong ni Senator Poe at saka nung kaso ng voter receipt, ito po kaso ni Senator Poe, kumbaga, usapang legal yan eh. At kumbaga, talaga naman ang ating Korte Suprema ang siyang may final say, no? Kung ano ang nakasaad sa batas. Opo. So, kumbaga, kung ang sa tingin nila ay may citizenship at may residency, talagang sila po naman talagang dapat magbigay ng Opinion. pasya dyan, no? Pero dito po sa enable ng voter receipt, ang problema po dyan ay hindi lang po yung usapang legal. Meron pong mga practical, technical at operational issues na dapat tignan, no? At itong umaga nga ngayon po ay nagpatawag po kami ng isang emergency meeting ng aming project management office. Opo. Para nga po mapag-aralan kung ano magiging epekto nito sa ating paghahanda para sa darating na halalan. At dapat din po nating alalahanin na binigay ang order na ito 61 days before the election. So, medyo nga kami nabigla sa naging development na ito. May epekto ito sa mga magiging desisyon pa ng Comelec sa hinaharap, Chairman? Walang duda po na may epekto. Ang hindi ko lang po alam ano po ang kumbaga extent, gaano po kalalim ang magiging epekto nito, no? So yun po ang gusto kong Opo, Chairman. pag-aralan at tignan pagkatapos po ng aming meeting. Okay. Doon sa isang issue naman, yung sa pag-issue ng resibo. Anong epekto naman ito sa darating na eleksyon? Yun nga po, yun ang sa aming palagay nga, yun ang meron talagang malaking epekto. So, yun po sa aming paghahanda, unang-una, at also ano magiging epekto sa araw ng halalan mismo. Opo. So, ang gusto namin gawin is gumawa ng siguro position paper para makita siguro ng Korte Suprema, at hindi lang ng Korte Suprema, pati na rin ng taong bayan, no? Kung ano ba ang magiging epekto nito sa ating darating na halalan. Isa pa sa pwedeng sabihing malalang epekto, hindi matuloy sa mismong election day, Chairman? Well, yun po ang isang pwedeng mangyari, no? At sinabi ko na nga po, this will impact our timeline. Ngayon, kung kakayanin pa po na magawa yung mga dapat gawin para magpa-imprenta ng resibo, kasi kailangan po nating i-bid out yung papel, no? Yung thermal paper, meron po tayong 92,509 precincts all over the Philippines. Opo. Mga kailangan daw ng 13 rolls per precinct. So, kailangan po natin i-bid out yan. Mga kailangan din po tayo ng isang kahon, no? Parang ballot box, kung saan dapat mong ilagay yung resibo pagkatapos mo siyang nabasa, no? So, yun din po kailangan namin bilhin. Tapos, yun nga, gusto ko din po makita ano ba mga kailangan gawin, no? At maliban dyan nga, yung pong technical eh. Kasi nga, yung pong makina natin at yung mga SD cards, naka-configure na. Opo. Para lang magkaroon ng on-screen verification, no? Ito, So, makikita ulitin nyo. uli yun? Doon po sa yun, yun po ang kailangan namin tignan kung anong dapat gawin tungkol nga doon sa technical na issue yan. Okay. Habol ko lang po yung sa laban ni Manny Pacquiao. Meron po ba itong legal na kakaharapin uli, Chairman? Well, ito po ay aming, tinalakay kahapon kasi sumulat na po yung abogado Opo. ni Congressman Pacquiao. At ang aming direktiba ay ipadala sa Law Department ng COMELEC para pag-aralan yung kanyang naging sagot. No? Basically, ang sagot niya is, at this point, hypothetical pa lang daw yung sinasabing violation kasi hindi pa nangyayari. Opo. Okay. Chairman, good luck and God bless. Salamat po. Okay, maraming salamat din po, Igan. Magandang umaga po sa ating lahat. Comelec Chairman Andres Bautista.